inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa mga kapatiran namin na dinako nyo sa lugar na to, Lord God. Salamat po, Lord God, sa pagpapala sa maghapon na pinagkaloob nyo sa amin at sa pag-iingat nyo po sa amin. Lord, dalangin namin na ang pag-aawitan namin, Lord God, ay maramdaman namin, Lord God, na agad ang presensya nyo, Lord God. Paramdam nyo na po sa amin ang inyong Holy Spirit, Lord God. Maging kalugod-lugod, ang kalwalhatian nyo, Lord God, ang mangyari, Lord God, sa oras na to, Lord God. Lord, dinadalangin din namin, dakilang Diyos Ama, ang maghahatid ng mensahe mo, Lord God. Dalangin namin na ikaw po magkaloob sa kanya ng karunungan na nagmumula sa inyo, Lord God, at itago niyo siya sa inyong likuran. At kayo lamang po ang mataas sa kanyang buhay, Lord God. Lord, dalangin namin na pagpalain niyo po ang bawat isa na makakarinig ng inyong salita, Lord God. Mabusog po kami sa inyong mga salita, Lord God. At ito'y aming ipamuhay ng naaayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ito ang dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, bigyan nga po natin muli ng isang malakas na palakpakan, Panginoon. Amen. Excited na po ba tayong magbigay ng papuri sa Panginoon? Amen. So, we came here together for one reason, and that is to exalt the name of Jesus. Amen. Siya lamang ang mapupurihan sa gabing ito. Sa Psalm 113 verse 3, from the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. So, bibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng ating makakaya. Well, we will worship Him with all our hearts, our minds, with all our strength. Amen. Sige. Hallelujah, Jesus. Sige po, palakpakan po muli natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Siya po ang ating prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah. Jesus, praise you, Lord. Sing, you are holy. You are holy. You are mighty.
Lord of Lords, you are King of Kings, you are mighty God, Lord of everything, you're Emmanuel, you're the great I am, you're the Prince of Peace, you is the Lamb, you're my living God, you're my saving grace, you will reign forever, you were ancient of days, you are Alpha, Omega, beginning and end, you're my Savior, Messiah, Redeemer, friend, you're my Prince of Peace, and I will live my life for you. I will sing to, I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. I will sing to and worship the King who is worthy. And I will love and adore Him. I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Sabihin po natin, you are Lord of Lords, you are Lord of Lords, you are King of Kings, you are mighty God, you're the very end, you're Emmanuel, you're the great I am, you're the Prince of Peace, who is the Lamb, you're my living God, you're my saving grace, you will reign forever, you were ancient of days, you're the Alpha, Omega, beginning and end, you're my Savior, Messiah, you're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Hallelujah. You are Lord of Lords, you are King of Kings, you are mighty God, Lord of everything, you're Emmanuel, you're the great I am, you're the Prince of Peace, who is the Lamb, you're my living God, you're my saving grace, you will reign forever, you are ancient, you're the Alpha, Omega, beginning and end, you're my Savior, Messiah, Redeemer and friend, you're my Prince of Peace, and I will live my life for you. I will sing, and I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him, and I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Let this be our declaration. You're my Prince of Peace. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord God, for who you are, Lord God, in our lives. Salamat po. You deserve all our praise, Lord. Hallelujah. You deserve, Lord God, all our worship, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. Bago po natin gamitin yung kantang to, may tanong lang po sa bawat isa. Who is God in your life right now? Sino po yung Diyos sa buhay mo ngayon? Sino po yung Diyos sa inyo? Hallelujah. We worship Him not only because of the blessings that He gives, but because of who He is. He is faithful, He is holy, He is true. So as we sing this song, let this be our personal worship
because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who
you, Holy Spirit. Thank you, Father in heaven. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you for your presence, Lord. We worship you, Lord. We glorify you. Hallelujah. Words aren't enough, Lord God, to express, Lord God, how grateful we are. Lord, we are amazed by you, Lord Jesus. We adore you, Lord God. We love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for loving us, Lord Jesus. And we worship you, Lord God, because of who you are. You are a faithful God. You are a faithful God, Lord Jesus. You are a good Father. You have been, Lord God, our constant companion, Panginoon. Tapat na kaibigan, Lord God. Amang nasa langit na mapagmahal. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, for always guiding us, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God, for always guiding us, Lord God. For letting us experience, Lord God, your presence, your power, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. We know, Lord God, that we can do all things, Lord God, through you, Lord Jesus, through your strength, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised, Lord. And Lord, it is you, Lord God, that we want, Panginoon, sa aming mga buhay. Glorify you. We glorify your name, Lord God. We honor you. Hallelujah. We worship you with all our hearts, Lord God. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Hallelujah. Glorify your name, Lord. Yes, Jesus. Tayo po ay dumako sa ating confession. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinurusahan upang tayo'y mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo'y gawing matuwid sa kanyang katuwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tagapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Tumanas ng kahirapan si Jesus upang makahati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay niwalay sa pamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng Banal na Espiritu, niligtas, nilinis at binanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katuwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa Kanyang kaluwalhatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay sinaayos sa pamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapi ko sa Satanas sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y binanal at tinilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen and amen.
Hallelujah. Sarap po magpuri sa Panginoon. Tama po ba? Napakasarap po talaga na kung ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, kumbaga, hanggang pare, ayaw mo nang tapusin. Okay? Bago po tayo magsimula sa ating mensahe, nais ko po nang tayo po ay manalangin muli. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ibinigay niyo pong pagkakataon na kami po ay makapagpuri sa iyo. Salamat po sa kalakasan na ibinigay niyo po sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay patuloy na makapakinig ng iyong salita. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinibigay niyo po sa amin. Tunay, Panginoon, kulang po ang aming ginagawang ito upang ikaw ay mapapasalamatan, O God, sa ginagawa mo sa amin, Lord God. Lord, we are not qualified to stand here, O Lord God, dahil ikaw nga po ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na siyang dapat papurihan, pasalamatan, dakilain. Lord, kulang ang aming salita para ikaw ay itaas sa aming buhay, O Lord God. Kaya sa gabing ito, Panginoon, Lord, salamat, O Lord God. Hallelujah. Purihin po kayo sa Panginoon at dalahin din po namin ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy po kaming gabayan ng Banal na Espiritu upang ang bawat salitang aming marinig, Panginoon, ito po'y manatili sa aming puso at patuloy na may sa pamuhay, Lord God. At patuloy nga po, Panginoon, ang bawat isa ay balutin niyo po ng banal na dugo ng Panginoon Kristo. At naman po ay nakita niyong karamihan, mga bagay na gawa namin kasalanan. Lord, patawarin niyo po kami upang maging karapat dapat po kami sa iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo, sambahin po kayo. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay. Glory to God. Hallelujah. Sabi mo nga sa tayo po, we are blessed. Di po ba? We are blessed. Napaka-blessed po natin. Bakit po? Alam niyo po, kung titingnan po natin ang bawat mensaheng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ay palaging pinapaalalahanan tayo. Di po? Sa kanyang kaharian. Di po? Sabi nga ng iba, He will come soon. Pero tandaan po natin, bilang Kristiyano, palagi natin iniisip, andyan na siya. Amen? Ganun po kasi po ang dapat sa isang Kristiyano, palaging nilalagay niya sa puso at isipan niya, andyan na si Lord. Na po? Kasi nga po, once, upang hindi po tayo maligaw. Kasi malimit ang ibang taong nagbabasa ng salita ng Diyos, kung sometimes ay meron po siyang, kumbaga, sometimes po, nag-ano po siya na, ay, alam ko na yan. Mga sa mga mensahe, narinig niya, ay, okay na, narinig ko na yan. Pero tatandaan po natin, ang bawat mensahe, yan po ay pagkain ng ating espiritu. Amen? Ang bawat salita ng Diyos, yan ay pagkain ng ating espiritu. Tandaan po natin, sometimes, hindi para siyang mensahe siguro, pero sigurado ako, isa sa mga katabi mo, kailangan ng mensahe niyon. Amen? Okay. Sa ngayon po, pag-uusapan po natin, sinasabi natin palagi, parating na ang ating Panginoon. Pero ano ba ang dapat nating gawin? Diba? Alam natin na darating si Lord, pero tatandaan po natin, meron pang po pwedeng mauna. Ano yon? Yung ating kamatayan. Lahat po tayo darating doon, di ba? Pero, tandaan po natin, ang pinakamahalaga, palagi kang handa, ano man ang mangyari. Amen? Okay. Pag-uusapan po natin, ano ba ang isa sa pinakamahalagang kailangan natin? Sometimes kasi, maraming tao ngayon, dapat marami kang alam sa Biblia. Okay po yun, maganda. Pero, sometimes naiiwan natin yung pinaka-basic, yung mga unang napag-aralan natin sa Biblia. Diba? Sometimes, iniisip natin, pag magaling na magsalita, marami nang alam sa Biblia, marami nang memories ng verse, okay na yun, ang galing niya, blessed na blessed. Pero tandaan po natin, maganda po ang maraming alam sa Biblia. Pero mas maganda kung nai-apply mo ito. Amen? Kasi po yung application na yun ang pinakamahalaga eh. Na po? Kasi nga po sa totoo lang, ang daming mga scholar, ang gagaling, ang tatalino. Pero ang problema, yung application nito. Amen? Okay, glory to God. Sabi po sa Galatians, ito po, ano na po sa ating sabi nga, parang kanin, palagi natin nakikita. Na po,
sa araw-araw nakakita natin ang kanin, pero hindi tayo nagsasawa. Tama po ba? Araw-araw kumakain tayo ng kanin, pero bakit hindi nakakasawa? Kasi nga po, yan ay kailangan natin. At ganoon din naman sa salita ng Diyos. Sa bawat verse na nakita natin, kailangan natin po ito. Amen? Sabi po dyan, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Kung mapapansin natin, ang sabi niya, produces this kind of fruit. Dapat isa lang to. Diba? Kasi kung papansin sa nag-aaral po, singular, isa lang. Pero ang sabi diyan, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So mapapansin natin, bakit ko po pinalakihan yung self-control? Kasi malimit po, dito po tayo nagkakaroon ng problema, yung self-control. Bakit? Kasi marami pong bagay sa self-control na talagang araw-araw dumarating sa buhay natin. Amen? Kasi nga po, yan po yung bagay na sometimes na nakakalimutan na kahit na matagal ka ng Kristiyano, sometimes lumalabas. Amen? So, kailangan natin, kaya nga, pag self-control ang pinag-usapan, kailangan palagi kang nananalangin sa Diyos. Kasi yan po yung bagay na hindi mo basta-basta maiiwasan. Diba? Diba? Kung minsan sa mga, lalo na po sa mga kabataan, o sa mga magulang na lang, sa mga mag-asawa. Diba pag naglalakad sa mall, diba palagi kung minsan pagka talagang makita mo sweet na sweet, magkahawak ang kamay. Sa palagay niyo, bakit? Kasi po, kaya hawak yung kamay niya, kasi baka makita ng bargain, diba? Nakita ng sale, hawakan niya, pipigilan niya Kasi mahilig, di ba? Ang hirap i-control ka yan. Kasi, di ba, sa mga kananayan, di ba, mapapansin po natin, pag nakita ng plato, ang dating presyo, halimbawa, 100, ngayon, 20 pesos na lang. Ay, mura, bibili ako. Di ba? Gagawin ng asawa. Di ba? Ganun po yan. Kapag sabihin, in self-control, napakahirap pigilan. Pero, nagagawa po natin yan once na ikaw ay may Diyos sa puso. Amen? Okay. Kaya nga po, ang ating pamagat ngayon po, sabi po dyan, self-control. Kailangan po natin yan. No? Sa lahat ng oras, kailangan po natin ang self-control. Ano ba ang meaning po ng self-control? Ang sabi po dyan, self-control, the ability to control oneself, in particular one's emotion and desire or an expression of them in one's behavior, especially in difficult situation. Di ba? So sa Bible po, ito po ang sabi po dyan, often referred to as temperance and discipline. Sabi po dyan, self-discipline is the ability to regulate one's thoughts, emotion, and action, particularly in the face of temptation or difficult situation. Di po ba? Yan po yung sinasabing self-control. Isa pa, ang sabi pa po dyan, it is a virtue of fruit of the Spirit, meaning its quality that the Christians are encouraged to cultivate through the Holy Spirit influence. Kailangan po talaga natin ang Holy Spirit. Kasi sometimes nawawala po tayo. Sometimes kasi po, pag yung mga tinatawag na bagay na yan ay nasa harapan na natin, parang ang hirap iwasan. Diba? Sabi, it involves resisting impulse. Ano po ibig sabihin ng resisting impulse? Ito po yung tinatawag na pagpipigil sa biglaang kilos. Ano may pagpipigil sa biglaang kilos? Yung malimbawa, di ba meron kang kaibigan, ang bait-bait mo sa kanya, lahat ibinigay mo sa kanya. Isang araw, ichinismis ka ngayon. No? Ano kayang gagawin mo? Di ba? Masasa ka lang. pero hindi po ba? As a Christian, sometimes, di ba, minsan naman, ibig sabihin, hindi mo alam, meron biglang bata, nakasalubong mo, bigla kang pinatukan. Ano kaya gagawin mo? Di ba, siyempre, yung reaction, yung bigla ang kilos natin, ang hirap, di ba? Ang hirap pigilan nun. Kaya kailangan po sa Christian, palagi tayong, sabi nga, habang naglalakad ka, nagpipray ka. Bakit? Kasi ganun mga bagay.
na sometimes dumarating na ang hirap pigilin. Ano po dyan? Sabi niya, exercising restraint and making wise choice aligned with God's will. Sometimes kasi talagang kung sa atin po as a Christian, ang daming pagsubok, mga temptation na nakapaligid. Bakit? Kasi nga po si Satan ayaw na ayaw kanyang maging Kristiyano. Amen? Pero tandaan po natin, ano man ang gawin niya, kung ikaw ay nakaalign kay Lord, wala siyang magagawa. Amen? Yan po ang katotohanan once na ang Diyos na sa iyo, walang magagawa si Satanas. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Sabi po dyan, 4 things to be controlled and its benefits. Ito yung apat lang po yung ano ko po dito na gusto kong i-share sa inyo na dapat kontrolin natin. Ano po? At once na na-control natin, magandang benepisyo. Una, ano yon? Number 1. Siguro alam nyo ito yung number 1. Ayan, eating. Anong benepisyo niyan? Once na nakakontrol mo yan, ayan po yung benepisyo. Good health and ideal weight. Diba? Kasi sometimes, siyempre, pagka gustong-gusto mo ipagkain, parang hindi mo mapigilan eh. Pero tandaan po natin, once na-control mo yan, yan ang magiging. Diba? Good health and ideal weight. No? Kasi napakasarap pag naka-ideal weight, di ba? Kahit ano, kumbaga, ang katawan natin ang gaan. No? At siyempre po, pag magaan ang katawan, napakasarap magpuri sa Diyos. Amen? Yun po yung pinakamaganda doon. Okay. Pangalawa, gadgets and TV. Di ba? Ang hirap pigilin nun. Di ba? Marami dito pag nanood ng TV, minimum 1 oras. Tama po ba? Minimum yun. Inaabot pa ng 4 na oras yan, di ba? Lalo naman kapag telenovela na pinag-usapan. Di ba? Pero dapat, kailangan makontrol natin yan. Bakit? Kasi para magkaroon, sabi nga, ma-avoid natin yung addiction and priorities important things. Di ba? Sometimes, di ba, mapapansin nyo yung mga bagay na yan, yung mga gadgets na yan, yung cellphone na yan, talagang sisirain ang inyong tinatawag na schedule. Di ba? Pag nakita mo na yung, wow, matatapos na pala itong pinapanood kong telenovela. Di ba? Anong gagawin mo? Kahit na, sabi ni pastor, magbasa kayo. No? Pwede, mamaya na lang. Hanggang sa may makakalimutan na yan. Bakit? Kasi nga, nakababad ka na. Kaya kailangan, mga kapatid, bigyan po natin, siyempre nga, kailangan natin makontrol ang mga bagay na ito. Sumunod, ang sabi niya, last. Ano ba yung last? Mga pagnanasa. Hindi lang po yung sa lamay, kundi yung mga bagay na nakapaikot sa iyo. Di ba? Yung mga bagay na gusto mo, na nagiging dahilan kung bakit nakakalimutan mo, na baliwala mo, yung dapat para sa Panginoon. Amen? Ano po yun? Ano po ang magkakaroon niyan? Sabi niya, avoid addiction and experience true freedom. Kasi nga po, di ba, pag isang gustong-gusto mo ng isang bagay, lalo na sa mga kabataan, di ba, sabi niya, ang ganda-ganda ng bagay. Ito yung gustong-gusto ko. Hindi mo alam yung gustong-gusto mo, di ba? Sometimes sabi niya, gustong-gusto ko to. Naging napangasawa na. Ang ganda-ganda. Yun pala, maganda lang yun pag lumarabas. Pag uwi pala, pag tinanggal ang postiso, tinanggal ang makeup, iba pala itsura. Di ba? Kaya kailangan ititignan nyo rin. Lalo na sa panahon ngayon, siguraduhin nyo na babae yan. Di ba? Siguraduhin nyo, baka mamaya hindi pala babae yan. Tandaan po natin, palagi po natin, kaya nga dapat palagi tayo naka-align kay Lord. Kasi kung minsan, pag hindi ka naka-align kay Lord, sigurado ako, magkakamali ka. Diba? Kasi nga po, sometimes yung mga bagay na gusto natin, maring gusto lang natin yun kasi akala mo yun ang tama. Kaya palagi po tayong dapat naka-align kay Lord. Amen. At siyempre po yung ating puso. Diba? Sometimes yung puso po ang bagay na sometimes yan nagbibigay emotion natin. Yung bigla ang nagagalit. Diba? Once na biglang sasabi mo na sometimes, diba, bigla na lang akala mo okay na.
Ngayon, bigla na naman sasabihin, ma'am, siyempre, ginawa mo lahat. Kumbaga, ginawa mo lahat. Kumbaga, pinaganda mo na yung trabaho mo. Pero pagdahuli, hindi ko kayo kasama sa mariregular. Diba? Parang magagaano ka na. Akala mo ito na, pero hindi pa pala. Diba? Kaya kailangan po mga kapatid, as a Christian, palagi po tayong mag-alay kay Lord. Ang sabi dyan, avoid unnecessary pain and protection from wrong relation. Yun, di ba sasabing relation, di ba? Once yung pagmamahal mo, ibinigay mo, siguraduhin mo, kasama mo si Lord. Kasi once nangyari yon, sigurado ko, tama ang dinadaanan mo. Amen? Okay. Paano ba natin magagawa ito? Paano natin ma-avoid ang mga bagay ito? Paano natin makukontrol? Meron po tayo 3 bagay, 3 things to practice self-control. Para ma-practice po natin. Una, ang sabi dyan, master your emotion, mind your weaknesses, at yung sinahuli ay magnify your God. Amen? Okay, pag-uusapan po natin ngayon ang sinatawag na buhay ng isang tao sa Biblia. Sino po yon? Yan. Diba? Si Samson po yan. Yan na. The story of Samson. Kilala po natin si Samson, tama po ba? Kung minsan, nung bata pa ako, akala ko dyan, pag si Samson, parang iniisip mo, wow, ang lakas. Pagpapahaba ako ng buhok, kasi mo, hindi na po pwede. No? Sabi nila, kapag mahaba ang buhok, paano na yan? Di ba? Hindi na pwedeng humaba. No? So, okay. Sabi po, ano story ni Samson? Sabi po dyan, again, the Israelites, sabi did evil to the Lord's sight. So the Lord handed them over the Philistines who are oppressed them for 40 years. Diba? So, kasi nga matitigas ang ulo Anong ginawa ni Lord? Sige, bahala kayo, matigas ang ulo nyo. Diyan kayo. Diba? 40 years. Pero si Lord napakabuti. No? Kahit na sabihin na nagkakamali ka na, andun pa rin, once na tumawag ka na, andun yung kanyang kamay para tayo po ay sakipin. Ano po? Ganyan po ang ating Diyos. Sabi po diyan, in those days, a man named Manoah from the tribe of Dan lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant and they had no child. So sabi nga, ibig sabihin talagang, di po pwede. Pero tandaan niyo po kay Lord, walang hindi po pwede. Lahat pwede. Amen? Kasi kahit pa sabihin mo, brother, wala naman akong pinag-aralan, hindi ako po pwedeng tumayo dyan. Hindi totoo yun. Once na ikaw ay sumunod kay Lord, kaya mong gawin. Diba? Hindi ako pwede mag-share. Pwede yan. Gawin mo lang yung kalooban ng Panginoon. Sigurado ako may share mga salita ng Diyos. Amen? Kasi kung minsan, iniisip lang natin na, bakit hindi nga ako nakapag-aral si Lord nga ang kasama mo. Diba? Sometimes kasi, akala ng iba, walang masama ang mag-aral, mga kapatid. Siyempre, kung sa panahon na yun, wala ka talagang pangpaaral, wala tayong magagawa doon. Pero si Lord may magagawa. Amen? Kahit pa sabihin natin na grade 2 lang tinapos mo, mga kapatid, tatanda niyo po, once si Lord ang nagsalita sa iyo, once si Lord ang gumamit sa iyo, kaya kanyang gamitin. Amen? Okay. So, tuloy po natin. Sabi po dyan, then the Lord appeared to Manoah's wife and said, even though you have been unable to have child, you will soon become pregnant and give birth to a son. So be careful, you must not drink wine or any other alcoholic drink, nor eat any forbidden food. Ang sabi po dyan, you will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut. Diba? For he will be dedicated to God as a Nazarite from birth. He will begin to rescue Israel, sabi niya, from the Philistines. So dito mapapansin po natin, yung ipapanganak, ang sabi dyan, siya po ay dedicated na kay Lord. Diba? Actually, sa lahat mo tayo, pwede naman i-dedicate natin kay Lord Nasa sa atin lang yon. Tama po ba? Kung gusto natin ibigay talaga ng buong buo, nasa sa atin yun. Kung gusto natin. Pero dito, sabi nga, sa panahon nito,
ipinapakita meron talagang dinidicate na isang tao. Siyempre alam naman natin kung sino siya. Siya po ay walang iba kundi si Samson. Kaya nga po, ano ba yung pag-usapan natin kayo na? Yung bagay na, sabi nga yun, kung paano natin mapapractice ang self-control, yung sinasabing, master your emotion. Ano po? So dito mga punso na, sabi po dito, do not be controlled. Huwag po tayong papakontrol sa emotion natin. Kasi sometimes, yung emotion na yan po yung sumisira sa ating relasyon sa Panginoon. Diba? Sometimes, hindi, masama ang loob ko. Ayoko makita yung pastor na yan. Diba? Tandaan niyo po mga kapatid, lahat po tayo nasasaktan, pero kung si Lord na nasa puso natin, dapat yung sakit na naranasan mo, maibigay mo sa Panginoon. At ang bawat kapatid na nakikita mo dito, lahat po yan nagkakamali. Tama po ba? Pero ang maganda, sa nagkakamaling yan, andun po yung tinatawag na patuloy patuloy na lumalapit sa Diyos upang maitama ang mga pagkakamali. Amen? Okay. Sabi po dyan, remember, one of our most difficult opponent is our wrong desire. Di ba? Sometimes kasi sinabi ng mali, gagawin pa. Di ba? Sabi na nga, huwag kang tatawid dyan. Nakalagay na ang laki-laki yun. Bawal tumawid. Doon pa rin tatawid. Di ba? Kukulit eh. Di ba? Mga ganun po. So, mapapansin po natin dyan, sabi po dyan, wrong desire, sabi dyan, is often described as sinful desire root in the flesh, leading to action that are contrary to God's will. Ano pa dyan? Sabi po dyan, these desires are characterized by focus on oneself, worldly things, rather than on God and His righteousness. Ano po ba yung mga ito? Ayan po yan. Example, sabi niya, include sexual immorality. Sa Tagalog po niyan, sinasabi na pakikiapid. Impurity, lust, evil desire, and greed, which are equated with idolatry. No? Yung sasabi impurity, yung karumihan, yung pagnanasa, at siyempre po yung tinatawag na kasakiman. Diba? So, as a Christian, dapat andun po yung ating, kumbaga palagi lang po nating lumapit sa Panginoon upang yung mga bagay na ito ay maiwasan po natin. Ano po ang, sabi po sa sa Deuteronomy, one day when Samson was in Timnah, one of the Philistine woman caught his eye. So, ibig sabihin, wow, nakakita siya ng magandang Palestinian. Anong ginawa niya? When he returned to home, sabi niya, he told his father and mother, a young Philistine woman in Timnah caught my eye. I want to marry her. Get her for me. Ano yun po? Alam niya naman na bawal sa kanya yun, di ba? Bawal sa kanya yun kasi sabi nga po sa Jeremiah, ang sabi po dito, sa Deuteronomy, you must not intermarry with them. Do not let your daughters and sons marry their sons and daughters. Diba? Bawal. Pero dahil nga, wrong desire. Diba? Pero alam niyo po, kahit yung wrong desire na yon, makita po natin na sometimes yung wrong desire is ang hirap labanan. Lalo't hindi ka nakapokus kay Lord. Amen? Kaya kailangan palagi lang po tayong focus kay Lord. Sabi po sa Jeremiah, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked who really knows how bad it is. Di ba? Pag sinabing deceitful, yung tinatawag na panlinglang, dinadaya ka. No? Diyan po yung mga tao na sometimes na kahit na alam ng mali, okay lang. Alam niyo po, as a Christian, dapat palagi po tayong tatayo kung ano ang tama. Di ba? Yan po ang Kristiyano. Ano man po ang mangyari, dapat kay Lord ka. Okay. Sabi po dyan, a strong heart is developed through the daily practice of godly principle. Diba? Yan po na ang magagawa natin upang tayo ay manalo sa ating laban. Okay, ano ba ang dapat natin gawin?
God principles that strengthen our hearts. Ano ba yung ano yan? Number 1, siyempre, manalangin tayo sa Diyos. Number 2, meditate God's word. Di ba? Ibig sabihin, pag sinabing meditate God's words, palagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. At siyempre, surround yourself with godly people. Di ba? Tandaan po natin kung sino ang palagi natin kasama, sigurado iyon ang magiging kamukha natin, kaugali natin. Amen? Pag ang palaging kasama mo, yung malimit, maglakwat siya, isang araw, kasama ka na nun. Sinasabi mo na hindi ka nagiinom, pag palagi mo kasama mga nagiinom, sigurado isang araw iinom ka rin. Di ba? So, kailangan po natin, as a Christian, palagi natin tayuan. Kasi tandaan po natin, sa paglabas natin sa lugar na ito, andoon ang tunay na pagsubok. Amen? Pang-apat, be humble and get godly counsel. Pag sinasabihan ka ng pastor mo, sumunod ka, gawin mo. Di ba? Sometimes, huwag mo isipin na, siguro tinitira lang ako nito. Hindi yon. Lahat po tayo mahal ng Diyos. At ang Diyos, gagamit ng tao para sabihan ka kung ano ang dapat mong gawin. Amen? At malimit na ginamit yan, yung mga ating mga pastor, yung ating mga leader, yun po yung magsasabi sa atin yan. Kaya once na sinabihan ka, magpasalamat po tayo. Di ba? Kasi tandaan po natin, hindi natin pwedeng makita ang mali natin. Di ba? Walang tao na nagsasabing, ay, nagkamali ako. Mali yun. Bihira yun. Maliban lang kung ikaw ay nasa Panginoon talaga. Amen? Pero pag ang tao nakatingin doon sa kanyang sarili, hindi nakakita ang kanyang kamalian. At panglima, flee from your weaknesses. Diba? Ibig sabihin, pag alam mong mahirap na, takbo na. Diba? Walang pagkakaiba yan sa ginawa ni Joseph. Diba? Yung ang ganda-ganda ng asawa ni Potiphar. No? Diba? Anong ginagawa niya? Palagi siyang inaakit. Pero nung panahon na lumapit na sa kanya, hindi na po pwede. Takbo. Di ba? Kasi once na hindi mo tinakbuhin yan, sigurado ako, magkakasala ka. Amen? Okay. Glory to God. So, ano sabi yan? Sabi po, flee from your weaknesses. Kaya dapat malaman natin kung ano ang ating kahinaan. No? Kasi once na hindi natin nalaman ang ating kahinaan, doon tayo babagsak. At tandaan niyo po, si Samson, ang kahinaan niya ay yung kalakasan niya. Di ba? Sometimes kasi sa iniisip niya, malakas ako, kaya ko lahat yan. Pero tatandaan niyo po mga kapatid, ang kahinaan mo ay yung kalakasan mo. Bakit? Kasi doon ka na nanangan. Amen? Kaya ang Kristiyano, anuman ang talino mo, ang kagalingan mo, huwag kang hahawak sa kagalingan mo o sa kayamanan mo. Palagi kang lumapit sa ating Panginoon. Amen? Okay. So, mapansin po natin si Samson, hindi po tumigil doon sa kanyang pagkakamali. Ano pa yung pagkakamali niya? Ayan po, di ba? Nung panahon siya po ay naglalakad, nakapatay siya ng isang leon at bumalik siya, ano nangyari? Nakakita siya ng honey doon sa kanyang pinatay na leon. Sabi niya, he scooped some of honey into his hand and ate it along the way. They also gave it some to his father and mother, and they ate it. But he didn't tell them he had taken it, the honey from the carcass of the lion. Bawal nga siyang lumapit sa patay. Di ba? Yan ay patay na katawan. So, bawal na naman. Di ba? Makita natin si Samson, siya po ay bilang Nazarite, pero puro bawal ang ginagawa. Amen? Ano pa sumunod dyan? So, mapansin po natin, on that time, di ba, anong ginawa sa kanya? Nung pumunta, ano ba ang tinatawag na gagawin niya dyan? Siya po ay mag-aasawa. At doon sa kanyang tinatawag na pagpapakasal, mapapansin po natin, nagbigay siya dahil nga akala niya, ang galing niya nagbigay siya ng riddle o tinatawag na palaisipan. Ang problema, anong ginawa ng mga dahil hindi nila malaman sagot,
kinorder kayo yung mapapangasawa niya. O, di ba? At nung kinorder ang mga pangasawa niya, anong nangyari? So, sinabi niya yung sagot. Kaya, ang nangyari, nalaman yung sagot at natalo siya sa pustahan. Pero alam niya si Lord napakabait. Bakit? Di ba ang dami niya na pagkakulang, pagkakamali? Ano ginawa niya ni Lord? Then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to the town of Askelon, killed 30 men, took their belongings, and gave their clothing to the man who had solved the riddle. Diba? So mapapansin po natin dyan, dahil kahit na natalo siya, sige. Pero si Lord, kahit na sabi nga, tandaan po natin, si Lord napakabait. No? Isip mo, mabigyan pa siya ng magkakataon, hinayaan pa siyang gawin yon na manalo at maibigay yung kanyang tinatawag na kailangan niya ibigay doon sa mga tao. At hindi lang po yan. Dahil sa kabaitan ni Lord sa kanya, dahil gusto siguro ni Lord na mabago siya. Ano sabi, ginawa dyan? Samson judged Israel for 20 years. So naging judge siya. Isipin niyo, ang dami niya nang ginawa, napakapalpakan, pero si Lord, andun pa rin ang kanyang pagbibigay. Ang sabi, tandaan po natin, sabi po dyan, if we do not deal with the red flags in our life, it will cause more pain in the end. So, si Lord, ina-allow tayo sometimes sometimes gusto niya mabago ka. Pero sometimes yung mga tao, dahil akala niya, ay, nagtatagumpay naman ako pwede. Di ba? Okay lang yan. Tandaan po mga kapatid, tayo, sometimes, sabi po, God wants us true, pinapaalam sa mga tao. Sa Word of God, at syempre sa mga mensaheng narinig natin, sometimes sinasabihan tayo, bawal yan, bawal to. At yung mga consequences na nangyayari sa buhay natin, di ba? Sometimes, ang dami ng consequences, okay pa rin, diretso pa rin. Tandaan po natin, sometimes ganoon ang binibigyan ka na ng tinatawag na pagkakataon para magkapagbago. Kaya lang, may mga tao talaga na mahirap magbago. Hanggat hindi binabago talaga, kumbaga, hindi nakakaranas ng tinatawag na talagang medyo mabigat. Di ba? Sabi nga, dapat i-magnify natin si Lord sa buhay natin. Okay, balikan po natin si Samson. So, doon makita natin na si Samson talagang medyo may problema. No? Bakit? Kasi nga, ang problema niya, kasi malakas siya No, parang kayang-kaya niya. Pero tandaan niyo po natin, as we magnify the Lord, sabi niya, we need to humble to God or God will humble you. Di ba? Kasi mas mahirap yun. Pag sinabing God will humble you, masakit yun. Masakit pang nangyayari sa atin yun. Bakit? Kasi mayroong mangyayari sa iyo. I-allow niya ang isang bagay upang maintindihan mo na ang kalakasan mo, ang kayamanan mo, walang magagawa sa mga bagay na darating sa buhay mo. Amen? Kahit gaano kakagaling, pag wala ang Diyos sa iyo, tatandaan po natin, wala kang magagawa. Okay, kilala naman po natin. Ito na naman ang pagkakamali ni Samson. Ito yung last. Ayan. Sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah, who lived in the valley of Sorek. So, kilala natin si Delilah. Di ba? Maganda. Ang problema, dito makikita natin ang tinatawag na yung bagang alam mo ng mali, ginagawa mo pa. Okay, ano nangyari po dyan? Kasi akala ni Samson, okay, napangasawa niya, ano nangyari? Verse 7, sabi niya, di ba yung panahon na tinatanong niya, ano ba yung pwede kang, sabi niya, ano ba yung sekreto ng kalakasan mo? Ang sabi niya, Samson replied, if I were tied up with 7 new bowstrings that have not yet been tried, it would become as weak as anyone else. Sabi niya, ihina ako pagka tinali ako ng mga, tinalian niyo ako ng ganito, sabi niya. Pero, on that time, di ba, anong ginawa ni Delilah? Ginawa nga niya yan, at pagkatapos anong ginawa? Pinapatay siya doon sa mga tao, sa mga kausap niya. Pero dahil nga hindi naman yun talaga ang kadahilan ng kanyang kalakasan, anong nangyari?
tinalo pa rin ni Samson. Pero mapapansin natin si Samson, alam niya na pinagtatangkaan ang buhay niya, wala pa rin siyang ginagawa. Bakit? Ito na naman yung pangalawa naman. Tinanong naman ulit siya ng pangalawa. Ano sabi niya? If I were tied up with a brand new rope that had never been used, I would become as weak as anyone else. Gano'n na naman. No? So ginawa na naman ni Delilah. Anong nangyari? Natalo na naman ni Samson. At yung pangatlo, ayan po. Ayan. May pangatlo pa siya. So if you were be 7 braids of hair and to fabric into your loom and tighten it with the loom shuttle, I would become as weak as anyone else. Ginawa na naman ni Delilah. So, sa madaling salita, sa oras na ito, pero natalo pa rin niya. Bakit? Hindi kasi yun eh. So, makita po natin, dyan mo makita na 3 beses ka nang pinagtatakan sa buhay, 3 beses ka nang niloloko, pero parang nagbubulag-bulagan, di ba? Ang tawag dyan, nagbubulag-bulagan. Kasi bakit? Kasi gandang-ganda siguro do kay Delilah. Amen? Tandaan niyo po, sometimes yan ang nakabulag sa atin, no? Nakatingin ka sa kagandahan. Pero dumating ang pagkakataon, finally, sabi po dyan, it is difficult to see the truth when our wrong desire controls us. Di ba? Napakahirap niyan pag iyan ang kumokontrol sa'yo. So ngayon, sinabi niya na ang problema, ang talagang dahilan. Ang sabi po dyan, finally Samson shared this secret. Sabi niya, my hair has never been cut. He confessed, for I was dedicated to God as a Nazarite from birth. It may be heard. Sabi niya, and my strength would leave me and I would become as weak as anyone else. So, akala niya, okay lang yun. No? Sinabi niya. Pero tatandaan po natin mga kapatid, ito ang pinakamabigat na nangyari sa kanya. Yung susunod na verse. Ano sabi po dyan? Then he cried, sabi niya, Samson, Philistines have come to capture you. So akala niya, sabi niya, when he woke up, he thought, I will do as before, shake myself free. Sabi niya, kaya ko pa rin to. Pero tatandaan po natin, sabi niya, but he didn't realize the Lord had left him. Iniwan siya ng Diyos. Amen? Yan po ang masakit sa isang Kristiyano. Dahil sinabihan ka na, ito na yung pinapagawa sa'yo, ang dami ng ginawa sa'yo, pero wala ka pa rin ginawa. So, at ginawa mo pa, kumbaga, ibinigay mo pa yung salita ng Diyos sa kanila, na kumbaga parang, kumbaga, yung sekreto na dapat hindi mo sabihin, sinabi mo, pero tandaan po natin, yan ang pinakamasakit na mangyayari sa isang Kristiyano. Yung iiwan ka ng Diyos. Tama po ba? So, alam niyo po, sa pag-iwan ng Panginoon, kuminsan, sometimes, ginagawa ni Lord yan. Bakit? Kasi nga gusto kang matuto. Inilalagay ka sa zero. So, yan po yung isang bagay na sometimes sabi nga, mas mainam pa yung mag-humble ka kaysa yung i-humble ka ni Lord. Diba? Malakas ka, mayaman ka, matalino ka. Yan ay gift sa'yo ni Lord. Kaya lang yung mga tao sometimes na gano'n, nagiging lumalaki yung nagkakaroon ng tinatawag na lumalaki yung ulo. Diba? Ang tawag nila doon? Hydrocephalus. Yun daw yung... Kasi tandaan po natin as Christian, hindi ibig sabihin, ang galing-galing mo ng kumanta dito, ang galing ko mo ng... okay ka na. Diba? Tandaan nyo po, as we serve God, lahat ng ginagawa natin, nagagawa natin yan because si Lord ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Si Lord ang nagbibigay ng talentong yan. Amen? Siya nagpapayabong niya, kaya kailangan palaging kay Lord tayo. Kaya nga po, dito po natuto si Samson. No? Bakit? Isipin mo lang anong ginawa sa kanya. Di ba? So, mapapansin natin yan, kumbaga, hinuli siya, nahuli siya. Ano gawa siya? Kinulong siya. Ang pinakamasakit, binulag siya. No? Inallowed lahat ni Lord yun sa kanya yun. Hindi naman si Lord ang gumawa, no? Inallowed sa kanya. Bakit? Para ma-realize niya na mayroong isang Diyos na talaga nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Amen? Yun po yun. No? Hindi dahil sa buhok na mahaba. No? Kaya okay lang yan. Di ba? Kasi akala nila pag mahaba ang buhok, malakas na eh. Kasi nung bata ako, ganoon, akala ko pag mahaba ang buhok, siguro malakas to. Yung pala, hindi pala yun. Kasi bata pa ako noon. Pero sabi nga, buti na lang. No.
Kaya lang, kahit nga sabi nga, kung totoo yun, lugi ako. No? Okay, glory to God. Tandaan po natin mga kapatid, as a Christian, sabi nga si Lord, nothing is impossible. Okay? On the time po, sabi po dyan, then Samson prayed to Lord. Diyos, natuto na siyang manalangin. Before hindi siya nanalangin, Bakit? Kasi malakas siya, kaya niya lahat. Sabi niya, Sovereign Lord, sabi niya, remember me again. Oh God, please strengthen me one more time. With one blow, let me pay back the Philistine for the loss of my 2 eyes. Alam niyo po mga kapatid, si Lord, ang daming gustong ibigay sa atin. Hindi naman kailangan, si Lord kasi hindi naman niya kailangan yung lakas mo para magawa. Kasi di ba siya, siya bilang Nazarite? Siya po ay nakatakdang magpalaya sa kanya, sa mga Israelites, sa Philistine. Hindi gusto ni Lord na patayin ang mga Pilistine, kasi nga bakit? Mga Pilisteo, hindi niya gustong gawin yun. Bakit? Kasi nga, nilikhaan niya pa rin yun eh. Mahal niya pa rin yun. Pero, kumbaga dyan mapapansin natin, ang iniisip niya, kailangan mawala silang lahat. Pero, ina-allowed pa rin ng Lord yan. No? Sometimes kasi tayo, as a Christian, akala natin ganun ang gusto ni Lord. Pero ang tandaan po natin, si Lord, mahal na niya ang lahat ng kanyang nilikha. Diba? Nangyayari lang ang mga bagay kasi naandoon na. Diba? Kasi on that time, nandyan na. So, anong gawin niya? Since na ito yung ina-allowed ni Samson, so, ina-allowed pa rin ng Panginoon at binigyan siya ng kalakasan. Okay. Ang sabi po dyan, he prayed and let me die with the Philistine, and the temple crashed down on the Philistine people, rulers, and all the people saw he killed more people when he died than he had during his entire lifetime. So, ang dami siyang napatay. Sometimes, kumisa kasi iniisip ko siya, yun ba talaga ang gusto ng Lord? Pero at time, pinasa mo, pagdating kay Jesus, iba pala talaga ang gusto ng Panginoon. Ang gustong patayin ng Lord ay yung mga kaisipan na nagre-rebelde sa Diyos. Amen? Ang gustong alisin ni Lord ay yung mga bagay na nag-aano sa Kanya. Ang gusto niya, lahat ng tao lumapit sa Kanya. Ang gusto niya, di ba, kaya nga sa atin sa ngayon, anong ginagawa natin? We share the gospel to every creation. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, lahat ng tao mahal ng Diyos. Kaya lang, at that time siguro, talagang kailangan. At hindi natin alam kung anong dahilan. Kaya nga sa panahon natin mga kapatid, anuman ang sama ng ating mga mahal sa buhay, anuman ang ginagawa nila, we just always share the gospel to them. We need to, gawin natin lahat ng bagay hanggat nabubuhay ka, i-share mo ang salita ng Diyos. Kasi dito po, pinapakita lang na may mga bagay sometimes ang hirap, di ba? Isipin mo, namatay. Alam niyo kung gaano karami namatay na yon? Isipin niyo, stadium, ilan na naman ng stadium na yon? Napakarami. Sometimes ina-allowed ni Lord yun. Siyempre, on that time, in-allowed niya. Pero sa ngayon, tandaan po natin, ang gusto ni Lord, ang tanggalin natin, ay yung tinatawag na mga kaisipan na, kumbaga, yung hindi nila pagsunod sa ating Panginoon. Anong gagawin natin? I-encourage sila para sila ay lumapit sa Diyos. Diba? Kaya nga kuminsan, diba, yung mga kapatid natin, pupunta pa ng mga Muslim country para lang ma-share ang gospel. Sa mga lugar na kung saan na talaga namang bawal ang salita ng Diyos. Pero the Lord, kaya nga si Lord gumagawa ng paraan para maabot ang mga lugar na ito. Amen? Okay. So, sabi po dito, remember, sabi niyan, nothing in this world will satisfy us. Sabi nga po natin. Diba? Sabi niya, our brokenness in God is a way to make us whole. Sometimes, sabi nga, talagang dinidiktik ka ni Lord. Bakit? Kumbaga, ginagawa kang zero. Kasi para ma-realize mo na si Lord ang lahat-lahat sa buhay mo. Amen? Yung lahat-lahat na nangyayari sa buhay mo, lahat na nagagawa mo, kasi may Diyos ka. No? Kaya mo lang kayang gawin ng isang bagay kasi meron kang Diyos na tumutulong sa iyo. Okay? Sabi po dyan, Jesus need to redeem us. Samson need to rescue the Israelites.
Jesus humble to it. Di ba? Nakita naman natin kung gaano nagpakumbaba ating Panginoong Yesus. At tandaan po natin si Samson, humble by God. Di ba? Ang sakit na nangyari sa kanya. Pero ang maganda sa kanya, ang the last minute, andun po ang tinatawag na pagpapakumbaba niya. Di ba? So, huwag na natin antayin yun. Di ba? Gawin na natin ngayon. Amen. Okay. Sabi po sa James, last verse po natin, sabi po dyan, humble yourself before the Lord and He will lift you up in honor. Diba? Ang kailangan ng isang tao, palagi lang yung tinatawag na humbleness. Yung pagsunod sa ating Panginoon, napakahalaga po na yan. No? Kaya palagi lang po tayong tinatawag na lumapit sa Kanya. At tandaan po natin, sabi nga, walang naluging naglilingkod sa Diyos. Amen? Ang sabi po dyan, be like Jesus. Siya po yung tinatawag na dapat maging modelo ng bawat isa. Kasi nga po, siya lamang po ang tinatawag na perfect man. Siyempre, man, human sa atin na dapat nating sundin. Siyempre, He is also God. No? Pakaisipin na iba, ay, man lang pala, hindi ha. Sabi nga, He is a perfect God and He is a perfect human. Diba? Hindi ba 100% po siya? Bakit? Kasi nga, Diyos siya. Mahirap ipaliwanag pagdating na lang natin doon na lang natin tanungin. No? Ang mahalaga, alam natin na si Lord ay ating Diyos at ang ating tagapagligtas. Amen? Tayo po ay muling manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Lord. Thank you, Lord, sa iyong mensahe, O Lord God, na ibinigay niyo po sa amin, Lord, upang kami po ay patuloy na managumpay sa aming pagkontrol sa aming sarili, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy na gumumbay sa amin. Patuloy po kaming gabayan ang Banal na Espiritu upang sa lahat ng oras, O Lord God, magawa po naman tama ang iyong kalooban, O Lord God. Lord, maraming salamat. At sa aming panalangin ngayon, Panginoon, ikaw nga po ang patuloy na maitaas at naniniwala po kami, Panginoon, lahat ng aming ipapanalangin, may sagot na sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Purihin po kayo, sambahin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen.